client natin na nag-uwi ng 1.5 million pesos. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So ayan guys, good morning. Today is Friday. Syempre mataas ang energy natin for today's video. Dahil nga Friday and tomorrow ay walang pasok. So ayan guys, kakatapos ko lang mag-ayos and kumain. So ayan, meron pa tayong 20 minutes bago ako pumasok. Kasi ang pasok ko is 8:30 pero nag-i-in na ako ng 8:20. So, ayan guys. Ang ganda ng panahon ngayon. Hindi masyadong malamig. And medyo makulimlim. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan ang weather ngayon guys. Good morning Korea. Ayan. Hindi masyadong malamig ngayon. Taasan natin. May company dun sa likod. Dun pala sa mga merong TikTok account dyan guys, you can follow me on my TikTok account, Majosets. Ayan guys, i-flash ko sa aking screen. Ayan, mag-followan tayo dyan. And para magpo-post din ako ng video. And para kung meron kayong itatanong, is masagot natin right away. So ayan guys, i-follow nyo ako dyan sa aking TikTok account. And makita nyo yung dance series era. Dance series. From content creator to dance series. Diba? And sa mga self-study dyan na gusto ng reviewer, pwede nyo akong i-message dun sa Facebook page ko. Ayan guys, ipopost ko din siya sa screen. Ayan. And i-message nyo lang ako dyan. Kung gusto niya ng reviewer, ay bibigyan ko kayo. So, ayun. And pa-follow and like na rin guys yung aking Facebook page. So, ngayon nga hindi ako masyadong nagpo-post doon sa aking Facebook page. Pero mga darating na araw is I will try my best na mag-post. Well, nagpo-post lang ako ng mga picture doon guys. And kung sabi ko nga kanina, kung gusto niyo ng reviewer ay i-message nyo lang ako doon. Okay, and dun sa TikTok account ko guys, dun ako mas active. So, i-follow nyo ako guys dun sa aking 2 social media accounts. Okay, salamat! Meron pala akong ibabalita sa inyo guys. So, ito nga yun. Meron na namang isang EPS worker ang naging isang milyonaryo. Wow! Sana guys, ito yung gawin yung inspirasyon para mas ganahan kayong mag-aral ng Korean language. Alam ko, kailangan nyo itong inspirasyon na to. Kasi guys, yung kababayan natin is nakapag-claim siya ng kanyang benefits worth 1.5 million pesos. So, ayun nga, yung benefits na nakuha niya guys is umabot ng ganun kalaking halaga. So, mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung mga benefits na makukuha dito after mong matapos yung iyong contract. Pero bago yun guys, is papasok na ako kasi oras na. And ayun, isasama ko rin kayo sa work ko guys kung makapuslit ako ng mga clips. Okay? So ayun guys, i-update ko kayo later. Guys, so break time ko ngayon, lunch break. And meron akong dumating na tekbe na in-order ko to from China. So, worth 10,000 won ata to. Hindi ko alam kung ano yung exact amount. Pero ayan guys, buksan natin. So, ayan. Sirain natin. Ooh! Medyas. Sinelas. Ito. Sirain natin. Oh. Ayan guys, salamin. Umorder din ako. And then, ano to?
Dini! Ayan guys, for autumn or... Ay, autumn lang to kasi manipis lang siya eh. Ay! Ang cute! May sungay ako. Ang cute. 2,001. Diba? Naman yung buhok. Ito. Bag. Ay, ang cute. Ang liit naman. Yan siya guys, bag. 2,001 din to. Pwede na. Medyo manipis nga lang. Mukhang hindi magtatagal. And then, medyas guys. 2001, 6 pairs na tong, medyas na to. Wow! Wow! Diba? Pwede na. Then, itong chinelas. Yan, pangbahay. And then, ito organizer to guys. Yan. And, buksan na natin. So, ayan guys. Kumuha ko ng cutter para buksan. Ito guys, ano lang to? 2001. Diba? Organize. And may sticker siya. Wow. Pwede na, diba? Ang ganda. Mura pa. Mamaya ko ayusin itong mga to. So, ayan guys, tayo ay nagbabalik. Kaka-out ko lang kaninang konti. And naglinis ako saglit dito sa aking kwarto. So, ayan, balik tayo sa topic natin kanina tungkol dun sa kababayan natin na nag-uwi ng 1.5 million pesos. So, dahil natapos na yung kanyang kontrata dito as EPS worker, ay na-claim na niya yung kanyang mga benefits. So, meron kang dalawang option guys kung paano mo i-claim ang iyong benefits. Una is sa airport. So, makukuha mo yung mga benefits mo in dollar. Pag Philippines naman, sa Pilipinas mo i-claim, isi-send lang nila ang iyong mga benefits sa bank account na iyong ipinrovide. So, ayun guys, ipapadala lang dun sa iyong Philippine bank account. At ang process nun guys, pag sa Pilipinas mo gustong i-claim yung mga benefits mo, it range like 2 to 3 weeks, minsan umaabot ng 1 month. Kaya yung iba, mas prefer talaga nila na sa airport na nila talaga kunin yung kanilang mga benefits. So, ayun guys, kaya ako pala ginawa itong video na ito para bigyan kayong inspirasyon. Alam ko, kailangan nyo ito ngayon, lalo na sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language. Alam ko kung gaano kahirap sa pag-aaral pa lang. Ang daming oras na ginugugol, sobrang sakit na ng ulo mo, yung parang nai-stress ka na, nade-depress ka na, and iniisip mo ba kung maipapasa mo yung exam. Kaya guys, para mas ganahan kayo, pag-usapan natin kung ano yung mga benefits na makukuha ng isang EPS worker kapag natapos niya ang kanyang kontrata sa kanilang company. 4 na benefits ang makukuha ng isang EPS worker kapag natapos niya ang kanyang kontrata sa kanyang company. Yung unang benefit na makukuha niya is yung Samsung Fire Insurance, or ito yung tinatawag na Return Cost Insurance. Itong insurance na ito guys, ikaw ang magbabayad. So, ang pagbabayad nito is sa unang 3 buwan mo dito sa South Korea. So, yung 400,000 won na yun guys, is ikakaltas sa'yo in 3 months. So, huwag kayong mag-alala kasi hindi bigla ang ikakaltas sa'yo yung 400,000 won na yun. So, ang insurance na ito guys, ang purpose niya is para sa going home expenses ng isang foreign worker, katulad ng airfares. Ang gusto kasi ng Korean government na masigurado na once na uuwi ang isang foreign worker ay meron itong paniguradong panggastos niya para sa kanyang airfare. Yung pangalawa naman guys is yung tinatawag na Kookmin or National Pension Service. Kumbaga ito yung ating retirement benefits.
So, yung monthly contribution nito guys is 9% ng iyong monthly income. So, kinakaltas ito sa'yo every sahod mo. Huwag kayong mag-alala guys kasi yung 9% na yon ay hindi lahat sa'yo ikakaltas. So, kumbaga, hati kayo ng iyong employer. 4.5% ang ikakaltas sa'yo sa iyong salary and 4.5% naman ang babayaran ng iyong employer. Yung pangatlo naman guys is ang tinatawag na Tejecum Samsung. So ito guys, hindi ikaw ang magbabayad. Manggagaling ito sa iyong employer. Kailangan meron kang ganito guys, hindi pwedeng wala. So paano ba binabayaran ng employer yung Tejecum Samsung? So binabayaran niya to galing dun sa 8.3% ng iyong gross salary. So hindi ikaw ang magbabayad dun guys, ang iyong employer ang magbabayad ng iyong Tejecum Samsung. So yung pang-apat guys is yung tinatawag na WESA Tejecum check. Ito ay manggagaling sa iyong company. So huwag kayong mag-alala guys, hindi kayo yung magbabayad dito. Manggagaling talaga ito sa iyong company. So paano ba yung computation nito? So kinukuha ito sa last 3 months ng iyong sahod at imumultiply ito kung nakailang years kayo sa iyong company. So, ayun guys, ang total nun is yun yung makukuha ninyong WESA Tejecum check. Paalala lang guys, kung hindi ka naka 1 year sa iyong company, ay wala kang makukuhang Tejecum. So, ayun nga guys, no, yung iba, katulad dito sa nakita kong post, sinama na nila yung last salary. Kaya umabot ng 1.5 million pesos. Wow, ang swerte naman ni kabayan. Sana all. So, ayan guys, sana ma-inspire kayo lalo, di ba? Kumbaga, ang laking halaga nito, once na uuwi ka na ng Pilipinas, hindi ka talaga masisiro. Kasi may mga ibang kababayan tayo sa ibang bansa din, kapag uuwi na sila ng Pilipinas, talagang wala silang nauuwing pera. Kaya guys, in-implement ito ng Korean government, itong mga insurance na ito para masigurado din na yung isang foreign worker ay may mauuwing pera pagbalik niya kung saang bansa man siya nakatira. Diba guys? So yung Korean government ayaw talagang pabayaan yung mga foreign workers nila dito. So kung ikaw na EPS aspirant, pagpursigihin niyo sa pag-aaral guys, malay nyo soon kayo na yung nagtatrabaho dito sa South Korea. So pag uwi nyo ng Pilipinas noon, kayo din makakapag-claim ng ganyan kalaking halagang pera. So, gawin yung inspirasyon to guys. Alam ko, kayang-kaya nyo yan. Wala namang madali. Sabi nga nila, kung gusto may paraan. Kung wala, maraming dahilan. So, ayan guys, no excuses. Basta study hard. Okay? So, sa mga EPS aspirant dyan, good luck sa inyo. Sana maipasa nyo and sana makapagtrabaho kayo dito sa South Korea. So, bago ko pala i-end yung vlog na to guys, uulitin ko lang sa mga merong TikTok account dyan. Pwede nyo akong i-follow sa aking TikTok account. And paki-like na rin and follow po itong aking Facebook page. And sa mga self-study po, kung gusto nyo ng reviewer, ay pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page para bigyan ko po kayo ng reviewer. So, ayun guys, I think dito ko na i-end yung vlog. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!